So marami tayong ganun, mga expiring na ang work permit pero RN na dito. So anong magagawa ng province of Ontario dito? And yet some of the employers are letting them go. Hindi ka pipigilan na umalis. Nasa 3,049,277 ang non-permanent residents. Siya rin ay isang registered nurse at masayang-masaya ako para sa kanya na naging RN nga na rin siya dito sa Ontario. Naitanong ko sa kanya yung ganitong issue kung nararanasan ba niya. Hi guys! Welcome back to Vamos Canada, kung saan pinag-uusapan natin ang mga tunay na kwento ng buhay dito sa Canada. For today's video, pag-uusapan natin ang importanteng issue na kinakaharap ng mga registered nurses dito sa Canada bilang mga temporary residents. At ang iba sa kanila ay malapit na po na mag-expired ang mga permit pero hindi pa sigurado or walang kasiguraduhan ang permanent residency application. At may napanood nga ako guys sa social media featuring ang istorya na to sa mga registered nurses. And nagulat din ako kasi registered nurses, very in demand sa Canada, kailangan ng Canada, and then ito yung sitwasyon na hindi pala garantisado na kapag naging RN ka or registered nurse na dito sa Canada ay madali na ang pag-a-apply mo ng permanent residency. So marami tayong ganun, mga expiring na ang work permit pero RN na dito. So anong magagawa ng province of Ontario dito? At that time sabi ko, andito na. Ayan na, andito na mga internationally educated. You have to utilize them. You will let them go. Already are helping the nursing shortages here in Ontario. Sino kausap mo dito? The immigration officials ng Ontario. Like what's the plan for them? You want to alleviate the crisis, and yet some of the employers are letting them go. Hindi ka pipigilan na umalis. Kasi expired na permit mo, they will give you notice. So sabi ko, no, it should not be like this. Kinonect niya ako ulit sa Ontario Nominee Program Director. So doon, hindi nila alam na may gantong issues. We submitted recommendations na babaan yung requirements. There are certain na binabaan nila, maraming nakapasok. So nakikinig naman sila. Ano yung mga binabaan? Yung mga score requirements. Which ones in particular? Like yung mga healthcare. Like if you are like an RN, so binabaan nila from yung score na minimit nila masyadong mataas. So binabaan nila konti para marami makapasok sa healthcare. Talagang kailangan itaas kasi hindi naman pwedeng isagad. Marami pa din talagang lumalapit. O diba guys, nakakagulat din na may mga ganitong ang case na nangyayari na kahit RN na tapos naka-penetrate na sa industry, sa healthcare industry, and then may employer na, pero ayun, pagka nag-expired na ang permit, ay pinapakawalan lang ng employer. Yung sinasabi ng lalaki nga na hindi maabot yung score. And napakiusapan naman yung Provincial Nominee Program Director ng Ontario. So, pwede pala yun. So, yun, nababaan nga daw ang cut-off score para mas maraming makapasok. Pero hindi siya, I believe, na ganun talaga na ibabagsak. Kasi may quota din eh. Sabi nga niya sa video na hindi talaga pwedeng ibaba ng ibaba. So, yun talaga sad reality na meron pa ring certain na points na ma-maintain para makuha yung cut-off score or pumasok sa cut-off score. Pero ganun pa man, maraming mga provinces na rin talaga ang may mga dedicated healthcare pathway para nga sa mga nasa ganitong industry. Pero again, may mga requirements pa rin na kailangan ma-meet para makapag-apply tayo dito. And yes, there is a competition since meron nga lang allocation ng PR spots sa bawat province. So, calculated talaga yon. And sa mga nakarang video ko na mention na nga natin about sa immigration level plans. So, for this year, 2025 ay meron lang 395,000 PR spots na pwedeng makuha ng mga temporary residents. So kasama na doon na magko-compete
ang mga PGWP holders and mga work permit and refugees. So, lahat yun magko-compete for this 395,000 PR spots. And according nga sa Statistics Canada, ayan, ito po ang kanilang website. Makikita natin dito yung estimated total number of non-permanent residents. I-click natin. Yan. Pero makikita na ninyo dito, nasa 3,049,277 ang non-permanent residents as of 4th quarter last year, 2024. Ayan, ito siya. So, sa counting na ito, na-observe ko na kasama na rin dyan yung mga family members, halimbawa work permit holders na may kasamang family members, counted silang lahat. So, ayun, ganun karami ang temporary residents dito sa Canada na magko-compete sa permanent residency. And sakto naman sa aming Facebook po, siya rin ay isang registered nurse at masayang-masaya ako para sa kanya na naging RN nga na rin siya dito sa Ontario. I mean, sa Ontario, Canada. Nasa Alberta po ako. So, ayun, naitanong ko sa kanya yung ganitong issue, kung nararanasan ba nila or talagang may struggle ba sa permanent residency application ng mga RN. And gladly na napaunlakan niya tayo sa mga questions natin. So, patungkol nga dito sa mga issues, struggles ng mga RN sa Ontario. Sagot niya yung tanong ko sa Messenger. So, basahin natin yung sagot niya. So, yung status nga daw nila, we are out of status at this time, sis. Since December 30th, my work permit expired. Currently employed ako pero naka-LOA without pay. Then si hubby naka-suspend since we are on restoring our status. Then a miracle happened on June 30th. We got our provincial nomination on OINP under employer job offer. However, di pa din ako maka-work kasi need namin i-restore yung status. And sabi niya rin na need ko mag-apply for closed work permit, LMIA exempt. But I need something from the employer that they need to apply in the IRCC's employer portal. So, yeah. Kahit papano, meron pa rin good news, no? Meron na silang provincial nomination. So, under OINP, employer job offer. So, that's a good news talaga. And dala rin niya kasi yung buong family niya. So, kasama yung mga kids at si husband. And nasagot din niya yung tanong ko na about sa struggle ng mga RN sa Ontario. Sabi niya, I think maintaining the status is the struggle. For me, madali akong nakakuha ng RN license at nakahanap ng work. But for sure, it's case-to-case basis din. Sis, madaming PR or citizen na pero di naman makakuha ng RN job. So, ayun guys, no, meron talagang struggle din kahit na nga meron ka ng license and mahirap makahanap pa din ng work. So, case-to-case basis. So, good thing lang din talaga sa kanila, meron ng kaliwanagan ang kanilang PR application. So, talagang malaking bagay ang provincial nomination sa mga provinces. It's really a great booster sa PR application. So, yun, hoping for the best sa ating mga kababayan na ito. Malayo-layo din talaga ang tinakbo nila, 2 years program. So, yun guys, talagang nakakashock, no, na may mga ganitong nangyayari pala. Kahit nga nasa in-demand industry ka na, may mga challenges pa rin yung iba ha, na makapag-apply ng permanent residency. Gladly sa ating kababayan na nag-share ay meron ng kaliwanagan, meron na silang hinihintay na PR application, kumbaga gumagalaw na, which is a very, very good thing. Para sa akin, ang mga kababayan natin na registered nurse, huwag po kayo mawala ng pag-asa. Basta i-pursue ninyo yung pag-work sa healthcare industry.
And then, fight the good fight, you know. Nandito na rin po talaga, and prayers, and hindi naman lahat pare-parehas ng ganun yung mangyayari katulad sa na-feature natin na video. May mga struggles nga po, pero napagtagumpayan. So, hindi naman din po yan imposible sa inyo. Kaya, tuloy lang po ang laban, and patuloy ang pagdadasal po. So, prayers lang din talaga. Pero anyway, kung di po talaga magbukas ang pintuan para dito sa Canada, maraming opportunity pa na naghihintay sa labas ng Canada para sa mga RN. So, ayun po. Thank you guys for watching this video. Take care. I'll see you again. Bye for now.